DNR ang kanilang itinuturing na katutubong lupain na nasa bahagi ng Upper Marikina River Connected Landscape na aabot sa 30,000 na hektarya. Nagsimula na rin umusbong ang iba't ibang mga struktura sa loob ng kanilang ancestral domain maging sa watershed. Malaking katanungan din umano kung paano nakakakuha ng environmental compliance certificate ang mga nagtatayo ng struktura sa kanilang ancestral domain. Nananawagan din ang mga katutubo na dapat repasuhin at palakasin sa halip na buwagin ang Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA na pikilada sa kanilang ancestral domain. Samantala, patuloy pa rin natin sinisikap na makakuha ang panig ng DNR kaugnay sa panawagan ng mga dumagat remontado. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Paradyo DCWB. Tama sa to. Salamat, Alan Gatos. Kakalungkot talaga pagka nasira ang Sierra Madre. Diba? Kaya tayo... Maraming mamamatay. Oh, lahat. Pati Metro Manila dito ha. Mga karatig din, diba? Ng mga bayan. Talagang yan ho ang tagatanggol sa mga malalakas na bagyo. Oo. Tagawasak. Tagawasak. Kaya... Alas 9:20 na po mga higad pagpapariso para sa 2025 national at local elections. Aarangkada sa Pebrero. Ayon sa Comelec. Natin na yan. Muntinlupa. Comelec Muntinlupa. Ayan. Mau de la Cruz. Igan at Tony, ipinapaalam nga ng Commission on Elections sa Muntinlupa sa mga taong na nais magparehistro para sa 2025 national at local elections na magsisimula na ang voters registration sa February 12, 2024 hanggang September 30, 2024 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paalala ng lokal na pamahalaan na magpunta na sa Comelec Muntinlupa City Office, 4th level ito, Igan at Tony, South Park Center, Barangay Alabang. Paalala ng Comelec Muntinlupa ito'y mula Lunes hanggang Sabado na bilang ang holidays. Maliban na lang kung ideklara ng Comelec na walang registration.
natin tayo ay nagipag-ligo para mas maayos na yung ayan, hindi talaga tayo sinasunod sa may PLDT. Kaya talagang natin para may makalipin pa rin yung ating matagbago. Walang nakalusot. Gabi, nag-report kami sa talagang Tapos damot. talagang Pero ano, yung piston tsaka manibela ay yung... Baka hindi naman sa inyo, ay manibela ba? Ano, nangharang din? Kaya tsaka yun. hindi po naman Talaga dun pagkakaharang, dumami yung volume. Opo, talagang Hindi ba? yung iba nga, yung iba inilagay natin sa mga gilid, sa mga kanto-kanto, sa mga luluhugan. Ang dami rin no kasi hindi nakauwi sa ating mga kababayan. Oo. Kamo di... Opo. Hindi, teka ang dami kasi hindi nakauwi sa ating kababayan. Kamuti, paano po yun? Opo, tayo ay humingi tayo ng pumanin sa ating mga kababayan at hindi naman natin ginusto yung nangyari kahapon. At tayo naman ay katinong nakipag-usap sa ating mga kapulisan. Ang sabi nga po natin na bakit hindi tayo bayag na makadiretso sa Sarinjola. Baka wala kang permit. Ang naman sa liga, ay ang usap po ng permit, sabi nga natin at sinabi ng muli ng Bill of Rights, sinabi po ng ating civil constitution na wala hindi pinagbabawa ng isang maayos at matayapang pagtitipon-tipon o pagtitipon ng ating mga mamamayan. Okay. Yun pong kaninang tanong ni Carter Arnold, sabi niya, di ba marami naapektuhan, marami hindi nakauwi ng maapektuhan dahil po dito sa nangyaring ito. At may mga suwestyon, no? Yung mga kababayan po natin, since yesterday, nagsabi nila, kayo ho ay dumulog na sa Korte Suprema para pagilin ito. Bakit hindi na lamang daw antayin yung desisyon at wag lang mahirapan pa yung taong bayan? Ang sa atin po ay inante naman natin yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Kaya nga lang nila sa kasalukuyan ay walang wala pagtugon, yung ating Korte Suprema. Yung lagi din po ng pagpilit na hapon ay para ipapapit pa rin kay BBM yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon. Hindi, no? Kaya ito. Alam niyo, ang January, hanggang January 42 tayo sa Ambagan ang January. Napakabagal ba? Buong sa proxy, karapan pa. May mga susunod pa kayong hakbangin hanggang hindi matapos itong January 31. Opo, tayo po ay naghahanda ng isang mas malaking pagkilos. Mas malaki pa. Natapos itong January at hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa. Nationwide. Yung magiging pagkilos. May iba't ibang anyo ng protesta na magaganap pag matapos itong buwan ng January. Pero kamo di ito kahapon, sinabi ninyo, kahit magkahulihan pa, hindi talaga kayo tatalima, hindi kayo hihinto, no, sa pagbiyahe. Ng LTFRB, lalagyan yung mga jeep ng palatandaan para sila ho ay makita kung talagang may consolidation na sila, miyembro sila ng isang kooperatiba o wala. Ano ho ang reaksyon nyo dito sa mga gagawing hakbang ng LTFRB para ma-target kung sino ho yung mga hindi nila aprobadong bumiyahe sa daan at pagkukulihin kayo? Hindi natin maaaring LTFRB, basta malinaw po yung hearing na naganap sa piso at malinaw yung tanong ng ating mga congressman. Sabi nga ng mga congressman, ayan na yung karapatan ng LTFRB para tanggalan ng pagkita at kasi matagyan, hindi na naging
hinihingi pong Euro 5 ng LTFRB? Kayang-kaya po mampunin kapag kinaya po natin sa mahabang panahon na wala pa mga programa po ng gobyerno ay tayo ay almost 7 years na tayo nagre-rehabilitation na patunayan po natin na kayang ayusin ng ating mga operator at kung may kakibag ng suporta mula sa pamahalaan. Okay, so sa tingin ninyo may talagang gusto kumita lang dito? Kaya ho, sinusulong itong bagong pagbili ng mga ibang jeepney. Pero although sinasabi in fairness naman ho din sa LTFRB, sabi nila kahit naman daw yung luna, diba? Ang gusto lang talaga nila ma-consolidate para mas magkaroon po daw ng mas maayos na pagpapatakbo to professionalize. At sabihin din po tanong sa kanila ng mga congressman bakit tayo iniimbigay na pumasok sa consolidation yung mga operator? Bakit hindi hayaan yung individual na prangkita? Bakit hindi hayaan na magpatakbo ng individual na mga operator? Bakit ka inobliga na pumasok sa isang corporation? Ang tingin ko natin dito mampuli ay pagmumonopolyo sa ruta at pagmumonopolyo sa kapitalisyo sa ating mga mamamayan. Kailan yung susunod yung protesta? Mr. Regan, bago matapos ng Bago matapos ang taon. At kahapon naging matagumpay sa tingin nyo yung inyong ginawang protest caravan? Sa tingin po natin ay napakita po natin yung lakas ng ating mga driver at operator sa commuters na nakita sa naganap na pagbilis kahapon at nai-restore po natin yung gusto natin ibabot sa Malacanang. Ang pinakada naman nito sa Regan ay para makita lang ng administrasyon kahalagahan ng sektor ng ating public transport. Opo. Kamote, salamat sa oras na ibinigay sa amin. Ingat po Thank kayo. you, Kamote. Salamat po mga muli, Sir Regan. Parehistro si Piston. sasakyan. 37. Baka na tayo sa ilang mga issues. Hindi natin tutok lang tayo dito. May El Nino Dapat pa pala tayo. kada Oo, December. sa El Nino sa Abril. extreme, may mga nararamdaman na tayo, di ba? Kung kumonti yung ating mga pumasok daw last year, di ba? Ng mga bagyo. Parang 11 lang yata di ba? So normally, para sa 20 yan, di ba? So, alamin natin ano ba ang magiging dapat pinaghahandaan ngayon ng gobyerno para magapan, yung mga major bad effects nitong El Nino. Nasa linya na po natin si Yusek Ariel Nepomuceno, Administrator ng Office of Civil Defense, Executive Director ng NDRRMC. Magandang umaga po sa inyo, si Connie po ito at si Igan. Yusek. Good morning po. Ako po si Sir Regan. Ano po ang mga plano natin nalalatag na for this year, especially dahil kailan pa talaga mararamdaman? Kaya nga, dapat mapabahala ang publiko dito dahil minsan kwento-kwento lang tayo ng El Nino, mainit, ang tuyo, pero yung pangkalahatan po, pati ang publiko, kabahan po ng ating mga pag-aasal. Tama po. Ang mabilis na sagot po kung dapat mabahala ay talaga pong dapat tayong magandang mabahala. Kasi baka naninito po ang ating mga kababayan dahil may mga shear line, yung mga padalas na pagula naman sa Mindanao. Nasa gitna na po tayo ng El Nino at ito'y palalapang inaasahan hanggang April, actually hanggang Mayo po. Halong po Pilipinas yung pinoproject na magkaroon ng travel. At sunod, 65 provinces yung mula norte hanggang sa Mindanao. Kung ako ang tatanungin, dapat ang pag-asa po Pilipinas na. Oo, kasi constant. Pag ano yung projection, walang maitatanim at wala rin tayong mahuhuling, di ba? Yaman dagat. Kasi pag tag-init, apektado rin sila, Yusek. Tama po. Pagdating naman po sa ganito yan. Pagdating, ang mga pagandaan natin, of course, yung maaaring meron sa food supply, pagkain, sa enerhiya o yung kuryente, at of course, titingnan din natin yung health issues, yung security issues. Pero ang pangunahin natin pinaghahandaan yung water supply. Okay. Kaya in the short term, ito yung may direct ang epekto na sa ating mga kababayan, natural. Kung wala kang mainom, malaking problema. Kaya pag-iimbak ng tubig, sa ngayon, itong araw na Okay ba ang gat? ang gat is nasa 12.83 meters higher than the usual na That's good. 12 ang 212 ang regular na normal niya. Okay. Sir, balikan ko lang yung sinabi ninyo na dapat ay buong
Pilipinas ang naghahanda. Tama yung hindi pa pag ganun, dapat ang talagang direksyon natin. Kasi ano ba nangyari dun sa Task Force El Nino po? Ganito po yan. Una-una, ang NDRRMC binubuo ng 45 agencies. Subalit sa direktiba ho ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, at ni Secretary Teodoro, yung mas magiging working team lang, yung pakuntiin lang yung mga miyembro para mas madali mag-usap po yan. So nabuo na po yun. Yung formalidad naman hindi na po namin hinihintay yun. Hinihintay ko natin yung formal executive order. Okay. Then nagagawa. Meron pa rin, no? Meron pa rin. Pero parang pinagdala lang, parang pinaliit lang para mas may coordination sa kanila. Tama po. Okay, pero kabilang pa rin yung 45 agencies, no? Opo, kasi ganito po yan eh. Meron nung short-term, medium-term, long-term solution na may support po tayo halos lahat ng mga EMSA, pati ang ating mamamayan. Kasi tanggapin na po natin, paulit-ulit naman nung isa eh. Every 2 years, 3 years, po natin. Kaya para sa atin, pagkaralatan yung tinatawag na Strategic National Action Plan na nandun ulit yung long-term solution. Importante yun. Subalit dapat, pagkayan talagang mangyayari yun kasi pondo po ng bayan ang pinag-uusapan natin dyan. So, halimbawa po yung mga civil solutions na catch basin, yung mga totohanan ng paglilinis